Gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Amen. Praise the Lord. Isang magandang gabi pong muli ang nais nating iparating sa bawat isa. Tayo po ay muling magsasama-sama ngayong gabi sa ating pong ministeryo. Ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Thank you so much sa nakaka-bless na opening number ni Kuya Teo at ni Ate Cha. Tuloy-tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon, mga anak, at nakaka-bless, blessing ang opening number natin ngayon. At nais po nating batiin na po ang lahat ng naka-tune in na, kasama po ang mga ka-watch party, sa mga naaabot po ng tag at share ng ministeryong ito. Sa bawat isa po na nasa kani-kaniyang lugar, sa kani-kaniyang bansa, sa kani-kaniyang bahay, nais po naming ipaabot ang aming pong pagbati sa inyo ng mapagpalang gabi, umaga o tanghali man. At ngayong pong gabing ito, I would like to encourage everyone na sana po magstay lamang po tayo sa kabuuan po ng ating pong gawain. So shout out para doon sa mga early viewers po natin. Sister Dang, siyempre walang kakupas-kupas, laging nasa bandang unahan po. In fact ngayon, sabi nga ni Pastor Orson, talagang pagbungad na pagbungad, nabasa na kaagad ang pangalan ni Sister Dang. So, good evening, anak, at naway lalo ka pang lumago sa Panginoon. Shout out din po para kay Ma'am Susan, ganun din po kay Ma'am Merly, at syempre po sila Sister Mirna, sila Ate Gina, at ang ilan pa po sa mga talagang lagit-lagi nakasuporta po, nakasubaybay po sa atin. Sila Sister Cory, siyempre po ang kabuuan ng Living Water Baptist Church at ang Victory Fundamental Baptist Church. Shout out po para kay Pastor Nelson Cadena, ang gwapong-gwapong pastor ng Living Water Baptist Church Paris. At hindi lang gwapo, napakamasigasig pa. Kaya very proud po ako sa ating pastor na ito. At siyempre po sa pakikipagtulungan ng kanya pong buting may bahay, si Ma'am Alma Cadena. So sana po ay patuloy natin siyang ipag-pray. At ang mga kapatiran po natin, shout out sa Living Water Baptist Church Paris. Sobrang nami-miss na namin kayo. At syempre po, nais nating batiin din po ang mga birthday celebrants po natin. Yes, excited po ako to greet all the birthday celebrants ngayong gabing ito. At ang una po na nais nating batiin, si Sister Marilu Corcuera. Happy birthday kay Sister Marilu. Ganon din naman kay Sister Malu Caba. Happy birthday po. Si Brother Sam Nabua, happy birthday din sa iyo. Maging si Sister Jaira Lagulao, happy birthday. Happy birthday din po kay Sister Alicia Patricia
maging kay Marlon Mundo. Happy birthday sa inyong lahat. Si Michelle Medina, happy birthday din sa iyo. Kay Sister Marilyn, happy birthday. At sa kaibigan po nating Pastor Tony Sevilla, happy birthday po, Pastor. At syempre po, our very own, nagse-celebrate po ng birthday ngayon. Ito po ay kabalikat ng gawain po natin sa Living Water Baptist Mission San Lazaro. Ito yung mga nasa grupo ng mga taga-Tondo, mga bunga po yan ni Colonel Dungo, So, we would like to greet Brother Owen Maliwanag. Isa siya sa early viewer natin, So, Brother Owen Maliwanag, happy birthday sa iyo. Napakalaking help mo para sa gawain natin dyan, sa mission natin sa San Lazaro. So, please, keep it up. Tuloy-tuloy lang. Happy birthday sa iyo. At syempre po, ang isa sa special na nagse-celebrate ng birthday po ngayon, ito po ay hindi lang natin miyembro at kahit malalayo na po sila, ang buong pamilya po nila, kaya shout out po sa Villa family. Ito po yung malayo lang po sa lugar, pero ang puso po kahit kailan, hindi po nawala sa ating pong gawain at maging sa pamilya po ng inyong lingkod. So, nais ko pong batiin si Sister Mylene Villa. Happy birthday, Ate Mylene. Paki-regards kay Preacher Larry, ang magiting nating preacher. At natutuwa kami sapagkat sila Lane nakasama namin ng ilang pagkakataon dito sa Manila. At looking forward sa pagpunta nyo rito sa June. Kaya happy birthday sa iyo. Malayo ka man, gusto kong maramdaman mo kami. At kanina maraming pastors ang bumati sa iyo. So, yan po ang ating mga birthday celebrants. At kung sakali man na kayo po'y malapit sa akin at kakilala ko, pero wala po sa aking naging talaan sa FB, please understand na sa dami po ng aking pong isipin, hindi ko po kayo maaalalang isa-isa. Pero kung birthday po ninyo today, panalangin po namin sa Diyos na kayo po ay higit at lalo pang pagpalain. So, yan po ang ating pagbati sa mga may kaarawan. At syempre, nais na rin po nating batiin ang mga exactly today nagse-celebrate ng kanilang anniversary celebration. Happy anniversary po sa inyong lahat. Nais ko lang din po na una, pasalamatan po ang Panginoon sa kalipunan po ng Gospel Bible Baptist Church sa pangunguna po ni Pastor Godwin Aguinaldo. Sobrang na-bless po kami at salamat sa privilege na nakapagministeryo, and congratulations for a very successful Sheep Shepherd Sunday. And thank you Ma'am, maraming salamat po. Nakakatuwa sapagkat si Mami na ipinag-pray po natin dito sa feasting, nakasama ko po ng personal doon po sa kanila pong gawain. So, sa lahat ng members po ng Gospel Bible Baptist Church, magandang gabi sa inyo at talagang salamat sa inyong naging pag-aalaga sa amin. Ito po yung masasabi nating generous at napaka-hospitable. So, thank you sa hospitality and generosity po ninyo sa inyo pong lingkod at maging sa akin pong may bahay at kasama nung Sunday sa inyo pong gawain. Again, congratulations po and thank you very much sa napaganda pong polo shirt. Maraming salamat sapagkat ito po'y nagagamit natin para po sa pagmiministeryo. So, ganun din po yung mga anak-anak ko po dyan sa Japan. Yung anak po natin sa gawain. So, hindi ko na po papangalanan kayong isa-isa, but I would like to thank you all for your thoughtfulness. Salamat po sapagkat talagang alam ko kilos ng Panginoon sa inyong buhay, ang inyong nagiging hakbang. Kaya patuloy po ang panalangin ko, hindi lamang kay Pastor Robert Berba, kundi kay Preacher Sir, kay Ma'am Alice, at syempre po sa ating mga matatapat na nakakatulong, nakakabalikat, sa mga nagsisilagong mananampalataya sa ministeryo po natin dyan sa LWBM Matsumoto, Japan. At syempre po, yung mga kasama natin sa Ibaraki at sa lahat ng pinangungunahan po ni Pastor Robert. And I would like to inform everyone na si Ma'am Kisha, siya po ay kasalukuyan po na nasa hospital na ngayon. At ipag-pray po natin ang safe and successful
delivery. Manganganak na po siya at atin pong ipanalangin ang matagumpay na pagluluwal ng sanggol. Nakita niyo naman Tagalog na Tagalog po yan. So, umaasa po ako na sila po inyong isasama sa prayer. And if you feel like, gusto nyo pong maging blessing sa kanila, so malaking bagay po. Alam natin ang buhay ng misyonero, so you can express to them your love. Not just your prayers, but also your love and support para po sa kanila. Alright? So, yan po ang ating pong mga paalala at shout out po sa bawat isa. So, this time, ipagkatiwala na po natin sa Panginoon. Medyo overwhelmed po ako at masaya po ako kasi talagang blessed na blessed ako sa opening number natin. Sa inawit ni Kuya Teo at ni Ate Cha, blessing. Kaya I hope na may mga special numbers pa uli kayong ipapadala dito sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Kasi yung iba po, medyo nagsawa na yatang magpadala ng special number. So ako po'y nananawagan sa inyo, pakisend nyo po kay Pastor Orson, kay Sister Ara. So maganda pong magkatulungan po tayo sa ministeryong ito. Sige po, tayo po'y manalangin sa ating pong pagsisimula. Dakilang Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na banal at Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng aming mga pagpapala. Sa gabing ito, nais po naming papurihan ka at dakilain ka. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at sa aming pong magiging pagsasalo-salong muli sa iyong banal na salita. May you continue to bless us, O God. Lord, thank you po sapagkat alam namin na ikaw po ang siyang aming maaaring panghawakan sa buhay nito. We pray, O Father, that you will again meet our spiritual needs. May you use me, O God, as a channel of your blessing to them. And please enlighten our minds and encourage us, O God. Panginoon, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang patuloy na pagpapala sa lahat ng mga birthday celebrants, Panginoon. Nais ko pong ilapit sa iyo ang panganganak po ni Ma'am Kishia, ang safe and successful delivery, Panginoon. Kasama na po ang provision para po sa kanila. Ganon din po ang pamilya po ni Brother Ran Magtangub, Panginoon. Ang naranasan po ng kanyang pamilya na sila po'y nasunugan, na halos wala po talagang natirang gamit sa kanila. Salamat na lang po sapagkat ligtas po silang lahat. But we pray, O Father, that will help them to recover. Nawa, kung ano man po maaari po naming maitulong, wag po kaming magkaroon ng dalawang kaisipan na sila po ay aming tulungan. Panginoon, dalangin ko rin po sa iyo si Pastor Andy Mananon at si Pastor Genesis Permalo sa kanila pong pagtutulungan sa ministeryo po sa Italy, sa Como at sa Milan. Lord, kasama na po sa aking panalangin ang mga kapatiran po doon na patuloy na nakikibalikat, dakilang Ama. Sila Sister Carissa, Panginoon, sila Sister Sheila, Sister Irma, at lahat ng mga nakakasama po, Panginoon, maging ang may bahay po ni Pastor Andy at ni Pastor Genesis. Dakilang Diyos, dalangin ko na rin po sa iyong patuloy na bagamat malayo po sa amin ang mga ministeryong ito sapagkat sila po'y nasa iba't ibang bansa, pero patuloy po ang aming prayer para kay Pastor Nelson Cadena, ganon din po ang mga key people at ang kabuuan po ng kongregasyon, ang Pastor Chris Balino, dakilang Diyos, kasama po ang kanilang mga may bahay at gayon din po ang mga masisipag na kapatiran na tumutulong para maitaguyod po ang gawain. Gamitin mo po sila, dakilang Diyos, at magligtas ka po ng patuloy na marami pang kaluluwa. Dakilang Diyos, si Pastor Enrizel Mariano, patuloy din po naming inilalapit sa iyo, and I thank you, Heavenly Father, for his life, for his dedication. Lord, we pray that you will continue to use him at ang kanya pong buong pamilya at mga kapatiran sa lugar po ng Canada. Ganon din po, dakilang Diyos, ang aming patuloy na panalangin. Nanawa, ikaw po ang siyang umabot at magbigay ng tugon sa mga pangailangan po nila Pastor Robert Berba, Pastor Mark J. Loyola, ganon din po si Preacher Sir San Diego, at lahat ng mga kapatiran po sa ministeryo naman sa Japan, dakilang Panginoon. Amin pong patuloy na inilalapit din po ang misyon na binubuksan po ng Living Water Baptist Church Paris sa isang lugar pa po sa France, dakilang Panginoon. May you help them, empower them, and use them na makapag-evangelize at meron pong isilang na misyong muli.
Dakilang Diyos, patuloy po ang paglalapit ko rin sa iyo sa gawain po sa San Lazaro. Nawa Panginoon, patuloy mo pong ingatan ang team na gumagawa, tumatrabaho po dito kasama ang mga kabalikat ng mga kapatiran po sa San Lazaro. Ganon din po sa Calaca, Batangas, Panginoon, sa panguna ni Preacher Darwin at ng kanyang pamilya. Tulungan mo po sila, dakilang Diyos, at palaguin. At salamat po na nagbigay ka ng lugar na po pwede po nilang pagdausan ng ministeryo. Ang Victory Fundamental Baptist Mission sa lugar po ng Binyan. Salamat po sa mag-asawang Brother Dave, Sister Lalaine. Kasama na po ang mga kapatiran doon na talagang nagkaroon ng heart to help this mission. Heavenly Father, I pray, O God, na ikaw po ang siyang patuloy na mag-provide para sa kanila at lahat ng mga kapatiran from Victory na tumatrabaho po, maging sa ministeryo para sa mga bata. Lord, gamitin mo po sila, pagpalain mo po sila at ingatang parati dakilang Diyos. Ang mission din po sa Calamba, Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo. Ganon din po ang posibleng ministeryo po na mabubuksan po sa Leyte. Lord, maglagay ka po ng manggagawa na po pwede pong magpasimula ng gawain po doon at tulungan mo po ang Eliseo family, especially sa kanilang burden, Panginoon, at maging sa kanilang willingness na magpagamit po hindi lang ng kanilang buhay, kundi maging ng kanilang property, dakilang Panginoon, para po sa pagsisimula ng panibagong misyon. Aming Ama, dakilang Diyos, hiling ko pong patuloy sa iyo ang mga may karamdaman pang mga kapatiran, nawa dakilang Diyos, pakaingatan mo po sila at bigyan ng provision sa kanilang mga pangangailangan at recovery. Gamitin mo rin po ang mga treatment na ginagawa po sa kanila. Sino man pong kasama namin na sumusubaybay ngayon na meron pong problema, meron pong karamdaman, dakilang Diyos, sa iyo po namin inilalapit. Ang mga businesses po, Panginoon, ng bawat kapatiran, inilalapit din po namin sa iyo na ito po ay yung patuloy na pagpalain, dakilang Diyos. Ganon din po ang binuksang business po nila Preacher Glenn, Sister Camille. Ganon din po ang business po nila Brother Nathan, Panginoon, at ni Sister Lovely, at ang mga businesses pa ng mga members ng LWBC at gayon din po ng Victory Fundamental Baptist Church. Dakilang Diyos, ang iyo pong pagpapala ang aming pong hinihiling. Dakilang Ama, patuloy po ang aming paglalapit sa iyo sa ilang pang mga ministeryo po namin at gayon din po, dakilang Diyos, ang ministeryong ito ng Feasting on the Divine Verses. Ang nanay ko po, salamat sa another year na ipinagkaloob mo sa kanya. Nawa dakilang Diyos, patuloy mo po siyang palakasin at bigyan ng maayos na kalusugan. Hiling ko po, O Diyos, na ikaw po ang laging mag-ingat sa kanya. Bigyan mo po siya ng mahabang buhay na kung saan dakilang Diyos, ikaw pa rin po ang kanyang pinapupurihan. Dakilang Ama, hiling ko rin po ang aking pamilya, si Maris, Panginoon, ang kanyang laging kalakasan, ang pag-iingat mo po sa kanya araw-araw, naway maging patuloy na masaya po siya sa kanyang buhay at maingatan po at magabayan sa mga lakad at mga gawain po niya, dakilang Diyos. Ganon din po si Sophia sa kanya pong pag-aaral. Ingatan mo po, dakilang Diyos, at bigyan ng katalinuhan, Panginoon. And I pray, O Father, that you will continue to strengthen her, especially her physical body, O God. Palakasin mo po siyang patuloy at lagi pong gagabayan. Panginoon, ganun din po si RA sa kanyang pag-aaral. Salamat po sapagkat gagraduate na po siya. Patuloy mo po siyang pagpalain at i-guide, dakilang Panginoon, para sa iyong perfect will sa kanyang buhay. Si Sister Cherry, Panginoon, ang everyday protection mo rin po sa kanyang pagpasok at gayon din sa kanyang pag-uwi. Lagi mo po silang gagabayan, Panginoon, at makatulong po sila sa kanyang pamilya at maging sa kanila pong sambahan. Dakilang Diyos, siling ko rin po si Pastor Orson, Teacher Tessie, lalo na po ang physical na kalagayan po ni Teacher Tessie. Salamat po sa kanyang patutuo, nakaka-inspire po ang kanyang buhay. Lord, we pray that you will continue to strengthen her, O God, at ang mga check-up po niya, naway maging maayos ang resulta ng lahat, at maging si Pastor Orson sa pakikipagtulungan po sa ministry. Thank you so much, Heavenly Father. Ganon din po, nais ko ilapit sa iyo si Brother Junjun, ang iyong everyday protection din po sa kanya, lalo na sa kanyang paglabas at ang kanyang mga gawain pa, dakilang Diyos. Si Brother Jojo, Sister Winnie, salamat na sila'y kabalikat po ng iyong lingkod sa gawain. Si Sister Ara, Preacher Angel O, dakilang Diyos, may you continue to protect them and bless them, O God, sa kanilang pong buhay. Aming Ama, salamat po at ngayong gabing ito, nawa ikaw po ang magpala sa amin pong pagsasalu-saluhan at amin pong pag-aaralan. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. And I would like to take this opportunity also to greet Ma'am Tony Nolan. She is celebrating her birthday today. So Ma'am Tony, happy birthday. And thank you for your family. Thank you for your life. Thank you for being our faithful partner in the ministry here in the Philippines. God bless you, Ma'am Tony. Happy birthday. This time, makinig po tayo ng special number. Amen. Thank you so much, Sister Ara at Sister Cherry. Yan po yung mga bugs pa lang, blessing na. Amen, ha? At blooming yung dalawang yan kasi naka-blue sila. Okay? So, yan po yung mga kapamilya po namin. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sila po ay nasa magandang direksyon ng kanilang buhay. Thank you so much for that special number na kaugnay po ng ating talakayin ngayong gabing ito. Nais ko pong imbitahan ang bawat isa, lalo na kung kayo po sa pakikisalo ay may dalang Biblia,
Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4. Ngayong gabing ito, tatalakayin po natin ang message na pinamagatan ko pong Rejoicing in Trials. Rejoicing in Trials. 1 Peter chapter 4, beginning verse number 12. Magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 12 at mga minamahal, nais ko po na makinig po kayong mabuti at marapatin po natin na ang banal na Espiritu po ay makakilos po sa puso at buhay ng bawat isa. Again, 1 Peter chapter 4, beginning verse number 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evil doer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Actually po, nung inilalagay ng Panginoon sa puso ko ang mensaheng ito, ang dalawang pumapasok sa isipan ko po na magandang sentruhan po natin o maging title po natin, yung pong Rejoicing in Trials or Glorify God in our trials, in your trials. So whatever na gusto nyo pong ilagay or yung concept na mas gusto nyo pong bigyang pansin, so feel free po. But what is important is the message na ibibigay po ng Panginoon sa atin. Trials, gaano kadalas na kaya na tayo po sa buhay natin ay nakarinig na ng mensahe patungkol po sa trials? Ang usapin po ng trials ay hindi po ilang pagkakataon lang na atin pong natalakay, na ipangaral, or marahil po ay naging usapan po ng mga Kristiyano. But, ang katotohanan pa rin, bagamat ito po ay madalas ng usapin at madalas ng pangangaral, marami pa rin po ang bumibigay at hindi po nakakayanan ang mga pagsubok. So, mayroon pong mali. Mayroon pong hindi tama sa buhay natin kapag ka po ang trials sa ating buhay ay nag-epekto ng hindi po maganda. So, it is good na ngayong gabing ito, magkaroon tayo uli ng pagkakataon to somehow study this very important topic because no one can deny that we are all experiencing and facing trials sa buhay po natin. Maybe ngayong gabing ito o itong oras na ito mismo, ikaw na nakikinig dito po sa ating ginagawang pagtalakay ay meron pong kinakaharap na mga laban, problema o pagsubok sa buhay. So ito po ay binigyang pansin ni Apostle Peter na para sa akin po, maganda po na tayo po ay patuloy na mapaalalahanan at matuto, mga minamahal, particularly sa usapin ng mga pagsubok. Well, siguro po magandang gawin po muna nating introduction sa usapan po ng trials. Kasi kung papansin niyo po ang sabi ng verse number 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial. Ibig sabihin po, hindi natin tinitingnan ito na magaan. Ano po? Kundi maapoy, maalab na pagsubok. Grabe, no? Fiery trial. Ibig sabihin po, masasabi natin na talagang mahirap o mabigat na mga karanasan o laban po sa buhay. Sa usapan po ng masasabi po nating trials, mga minamahal, it is good to learn from the Word of God na ang trials po ay diverse. Ang ibig sabihin po, mga minamahal, iba-iba, marami po yan. So kaya nga, ang idea po ng sinasabi po ni Peter ay maliwanag. Nung sabihin po niya ito, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange
strange things happened unto you. So, sa Biblia po, kung pag-aaralan po natin, kahit po doon sa mga actual na karanasan ng mga tao pong sumusunod sa Diyos, di ba? Para sa akin po kasi mas applicable po ang salitang trials sa konteksto o konseptong Kristiyano. Pagka po pinag-usapan ang pagsubok, para sa akin po ang pagsubok mas applicable sa buhay po ng tunay na mananampalataya. Okay? Kasi po, pagka inalam natin sa teaching ng salita ng Panginoon, ang trial po, kung tutusin, sa Diyos po nang gagaling yan. Pagsubok na mula sa Diyos upang makilala po natin ang ating sarili, upang tayo po ay mahayag sa ating pong mga sarili. Ano po? Because sometimes, mali yung iniisip natin sa sarili natin. May mga pagkakataon po, ang akala po natin, maayos na tayo, tamang-tama tayo, matuwid na matuwid po tayo. Well, ito pong mga pagsubok ay ating pong nararanasan at ang Diyos ay nag-ooperate sa buhay po ng Kristiyano using trials sa marami pong mga makikita natin ngayong gabing dahilan. But one thing that I would like to emphasize tonight sa ating pong pinaka-foundation sa message nito, sa usapin ng trials, una po, it is diverse. Ang sabi po ng James chapter 1, Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, ginamit po ni James yung diverse temptations na lagi ko pong ipinapaliwanag sa inyo na bagamat temptations ang ginamit po na salita rito, but the very idea is the trying of our faith, meaning trials. So, think it not strange. Diba? Huwag tayong mabulaga, huwag tayong masurpresa, huwag tayong magulat. Mamaya, bibigyan ko po ng diin sa inyo ang puntos na yan. But, let me remind everyone na kapag pinag-usapan po ang trials, it is diverse. Sa buhay po ni Job, diverse trials ang kanyang naranasan. In the life of the Apostle Paul, he experienced diverse trials. Sa Christian life, ang paalala po sa atin, meron pong sari-saring pagsubok na mararanasan po tayo. At ito po ay ipinaliliwanag na talagang mararanasan po natin sa buhay natin sa atin pong Panginoon. So, let us face the fact na sa usapang trials, diverse po. Diba? Kaya tayo, minsan yun po ang gusto nating ireklamo sa buhay. Ano ba yan? Kung ano-ano na itong nararanasan ko, ano ba ito? Kung ano-ano itong mga pinagdaraanan ko, parang napakarami namang mga sari-saring pagsubok sa buhay ko. Yan po ang mensaheng gusto kong ipaunawa sa lahat. That concerning trials, sa turo ng Bible, it is diverse. Okay? Second, it is difficult. Pag pinag-usapan po ang trial, talagang mahirap. Pag pinag-usapan talaga ang pagsubok, mabigat talaga, mga minamahal. So kaya nga, napakaganda po na ngayong gabi, talagang tayo po ay maliwanagan. Kaya nga, importante po na kung nakikinig kayo, kung maaari pong hindi kung ano-ano po ang ginagawa natin. Mas maganda po na medyo umupo po tayo, maging komportable po tayo, and then let us focus our mind and our heart sa pakikinig po ng mensaheng ito. Hindi ba ikaw ngayon na nakakaranas ng pagsubok? Diba? Ang karaniwan po na sinasabi natin, ang bigat naman ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Ang bigat. Wala kayong makikita na mga magsasabi, halos wala po na magsasabi, alam mo, ang gaang-gaang ng mga pinagdadaanan ko ngayon. Alam mo, parang wala lang. Yung mga pagsubok ko, parang wala lang. Wala pong ganun. Ang lagi pong maririnig natin at makikita nating eksena, ano ba to? Napakahirap naman ang sitwasyon ko. Ano ba to? Napakahirap naman ang pinagdadaanan ko. Ano ba to? Parang hindi ko na yata makakayanan. Diba? So, yan po, mga minamahal. So, kaya pinag-usapan natin ang trials. Una, it is diverse. Diba? Pangalawa po, it is difficult. Napakabigat, mga kapatid. Pagka po tayo'y dumaan sa mga pagsubok, mahirap, mga kapatid. Mabigat po talaga. And then, thirdly, disturbing. Diba? Pagka tayo po may mga trials, diba? Medyo disturbed tayo. Yung attention po natin,
Yung bang hindi tayo mapakali, talagang balisa po tayo, aligaga po tayo, hanggang sa nangangamba tayo, nandyan ang takot. It is very disturbing, mga kapatid. Yes, let us face the fact na kapag may trials po tayo, nawawala tayo minsan sarili. Pagka may mga pagsubok tayo, di ba? Nakakalimot po tayo. Merong mga pagkakataong nakapagpapasya po tayo ng hindi marapat, mga kapatid. Yan po ang reality patungkol po sa trials. And then devastating, discouraging. Pagka po may mga trials tayo, di ba? Talagang, kung ikaw yung nakaranas, nung lagi nating ginagamit na example, kung ikaw yung nakaranas ng mga pagsubok na naranasan ni Job, hindi ka ba talaga magiging sobrang discouraged niyan? Diba? Pahihinain ang loob mo. And so devastating, mga kapatid. Talagang parang, alam niyo po yun, parang nakakagulpi yung mga pagsubok sa buhay. May mga pagkakataon po na kung ano na tumatakbo sa isip natin to the point na nakakahakbang na nga po tayo ng mali, and that is not the design of God. It is good for you to listen very carefully to this message because I believe through this message, God will give us a reminder. Di ba? So, bibigyan tayo ng Diyos ng paalala. That is not the design of God. That is not the purpose of God. Kung bakit tayo sinusubok, hindi ang nais ng Panginoon, pahirapan lang tayo. Hindi ang nais ng Panginoon sa atin, yun talagang, alam niyo po yun, guluhin po tayo. No. Maganda po ang purpose ng testings and trials sa ating buhay. Kaya para sa akin po, it is good na ikaw ay tumutok lang at wag mong hayaan na ikaw ay magambala sa iyong pakikinig ngayon. You know why? Because I believe every messages na naririnig natin, every message po na ipinapangaral po, every message na naririnig nyo po sa ating pong mga ginagawang pagsasalo-salo, for sure, ito po ay may nais i-accomplish sa ating pong mga buhay. Kaya for me, every time that we are listening to the message, be sensitive. Let us always pray to God, Lord, give me spiritual sensitivity. Para hindi narinig ko lang, kundi talagang maintindihan ko kung ano ang nais mong iparating sa akin. Kung ano yung gusto mong ipangusap sa akin. Okay? So kaya hindi naman para maging makasarili po tayo ngayong gabi. Kundi ang gusto ko lang po na sabihin po sa inyo, habang nakikinig kayo, huwag nyo munang intindihin yung problema ng kapitbahay po ninyo. Huwag niyo munang intindihin po yung alam nyo sa buhay ng ibang tao. I believe what is important tonight as you listen to this message, be sensitive to the moving of the Holy Spirit, and then kung ano po yung magiging pangungusap ng Banal na Espiritu, because I believe 100% na meron pong intensyong maganda ang Diyos sa iyo kung bakit ito ang inilagay niyang mensahe sa puso ng inyong lingkod. So again, mag-usap po tayo sa ating pong teksto na binasa ngayon sa sulat po ni Apostol Pedro, at nais ko pong i-encourage ang bawat isa sa message na again, pinamagatan po nating rejoicing in trials. How come? How come na mangyayari at marireach natin yung level na yon? Na nakita natin na ang pagsubok ay talagang marami, iba-iba, na ang pagsubok mahirap, mabigat, na ang pagsubok po, mga minamahal, ay disturbing, talagang medyo nakakaalis ng atensyon mo sa Panginoon, or devastating or discouraging. How come na magre-rejoice po tayo dyan? Okay? So mga minamahal, ilang mga bagay po ang gusto kong talakayin ngayon. Number 1 is about the expectation. Yes, the expectation. Sa usapang pagsubok, nung sabihin po ni Peter, brethren or beloved, think it not strange. Kumbaga, wag maging parang kagulat-gulat pa sa'yo. Diba? Wag mong isiping kakaiba. Ang isang Kristiyano po should expect, trials sa buhay po natin. Yes, parte po ng buhay Kristiyano ang pagsubok. In fact, sa Bible po, may mga iba't ibang termino na ginamit po sa usapin ng mga trials. Diba? Like dito po sa ating teksto, ginamit yung salitang sufferings. Ginagamit din po ng Bible yung salitang afflictions. Ginagamit po ng Bible yung salitang tribulations.
At yun nga po, yung salitang temptation na ang kasing kahulugang salita ay trials and testings. So mga kapatid, ang unang gusto kong bigyang pansin po para dumating tayo doon sa level ng ating spiritual life o ng ating pagkakristyano na kaya pa rin po nating mag-rejoice kung may mga testings and trials tayo sa buhay. Ano po ito? Yung expectation. Huwag ka nang masurpresa. Huwag mo nang isiping parang strange pa na merong kung ano-anong nararanasan ka. Kung ikaw ay merong alam sa sinasabi ng salita ng Panginoon, it is good for you to consider that as believer in Christ, bilang mananampalataya, expect mo na. Hindi lang natin alam kung ano, hindi lang natin alam kung papaano, hindi natin specifically matutukoy kung ano po ang ating mararanasan, but again, it is good na kapag ka ikaw ay totoong mananampalataya, ang expectation natin talaga sana, for sure, may mga pagsubok akong mararanasan. Okay? So, ano po ang mga po pwede nating maging batayan para sabihin po natin na talagang dapat expected na po natin kung may mga mararanasan po tayo sa buhay natin ng mga pagsubok. Di ba? Para din pong kamatayan yan eh. Na ang kamatayan, alam nating darating, hindi lang natin alam kung kailan at hindi lang natin alam kung paano. Pero i-expect na po natin na bilang tao po, sa naintindihan po nating turo ng Bible, ang tao po ay may kamatayan. So, gusto ko lang kunin yung concept na sa usapan ng trials and testings, i-expect na po natin sapagkat bawat Kristiyano po, for sure, makakaranas po ng testings and trials. Hindi lang natin alam kung ano at hindi lang din natin alam ang dating nito kung papaano. But one thing is sure, Kristiyano ka, ang sabi po ng Bible, huwag kang magtaka, huwag kang magulat sa mga sari-saring pagsubok o sa mga maaalab na pagsubok na darating sa iyo. Siyempre kapag ka-expected na po natin, mga minamahal, medyo nandoon po yung stable, yung ating pong kalooban kasi alam natin eh. Okay? So, ang sabi po, halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo mismo. The Lord Jesus Christ Himself ang nagsabi nito. Remember, sa John chapter 16, di po ba? Sa John chapter 16, gusto ko pong halos makuha po natin yung exact words na sinabi po ng Panginoon sa mga tagasunod po niya. Okay? Sa mga tunay na tagasunod ng Panginoon. John chapter 16 and verse number 33. These things I have spoken unto you. Listen to this. That in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. So dito po, mga minamahal, gusto kong ipakita po sa inyo na ang Panginoong Hesus mismo, dinadala po ang kanyang mga tagasunod sa idea na habang nandito tayo sa mundo, marami daw pong kapighatian. So kaya po dapat ang Kristiyano hindi nagtataka na habang nandito sa mundo, may mga sari-saring pagsubok. Maaring ito po katulad ng naranasan ni Job, pinansyal. Maaring ito po, maaring sa naranasan ni Job, emosyonal. Maaring ito po ay pisikal. Maaring ito po ay yung kaugnayan at relasyon natin. Sabi ko nga, isa sa ikinukonsider nating best example sa mga sari-saring sufferings na naranasan o trials na naranasan, si Job. Sapagkat lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao po, naranasan niya na sinubok po siya dyan. Sa negosyo, kaya kung medyo nandoon ka sa katayuan na hindi kasing stable ng negosyo mo before yung negosyo mo ngayon, well, baka sinusubok lang po tayo ng Panginoon. Diba? It is good for us to somehow learn and understand and discern. Diba? Kung bakit po, maybe God is testing us. Sinusubok tayo ng Panginoon. Kasi po, kung si Satanas ang pag-uusapan, ang bintang ni Satanas, kaya lang nagtatapat ang marami kasi maayos ang negosyo. Kasi maayos ang pinansyal na kabuhayan.
Pero alam nyo po, mga kapatid, ipinakikita po ng Diyos na yung tunay at dalisay, subukin mo man yan. Sa usapang pinansyal, sa usapang pangangailangan, yan po ay magtatapat at magpapatuloy pa rin sa Panginoon. Namatayan ng anak, diba? O mahal sa buhay, in application, nagkaroon ng karamdaman sa mga may cancer ngayon, sa mga tinamaan po ng virus, sa mga may mga specific na physical illness, mga minamahal, sinubok po si Job sa larangang yan. Even the Apostle Paul, he experienced na sinubok po siya, na sa kanyang paglilingkod, nagkaroon siya ng karamdaman. So, mga kapatid, mga kaibigan, ngayong gabing ito, maganda po na sa usapang trials, maintindihan po natin na ito po ay inaasahan. Okay? Hindi mo ipagpe-pray sa Diyos, Lord, subukan mo po ako. Pero i-expect nyo po na sa buhay natin, susubukin po tayo. Ano po ang pagsubok na nararanasan mo ngayon? Ano po ang presently nararanasan mong pagsubok sa buhay mo? Ang tanong, nagulat ka ba? Nayanig ka ba? Ang isang tao na ine-expect na niya na sa buhay niya bilang Kristiyano, may mga pagsubok talaga. Marahil mahirapan tayo. Marahil mabibigatan po tayo. Dahil di natin alam kung ano ang po pwedeng maranasan natin. But because we are already expecting, because as we understand the Bible, na ang trials po ay kasama sa buhay, kahit na po dumating tayo sa meron pong mga pagsubok na darating sa atin, hindi na nagiging kagulat-gulat. Alam ko, darating talaga ang pagsubok sa buhay ko. Hindi ko lang alam, nasa sakit pala ako susubukin. Hindi ko lang alam, nasa negosyo pala ako susubukin. Hindi ko alam, nasa relasyon pala ako susubukin. So, marami po ang po pwedeng maging anyo ng pagsubok sa ating buhay. Pero again, para sa akin po, the very idea, nung sinabi po dito ni Peter, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Diba? So, ibig sabihin po, dinadala ni Peter, hindi lamang po yung kanyang sinulatan, kundi tayo mismo sa kaisipan na sa Kristiyano, dapat ang pagsubok, inaasahan na natin na darating po yan sa ating buhay. Kaya wala dapat nabubulaga, wala po dapat nagbibitaw ng mga salita na hindi ko aasahan o hindi ko inaasahan, na para makaranas ako ng ganito. Well, asahan po natin na sa kapasyahan ng Diyos, may mga pagsubok na darating po sa ating buhay. So, the expectation. Ikalawang idea po na gusto kong bigyang pansin po dito is the examination. Ibig sabihin po, because expected po ang mga trial sa buhay natin, ito ngayon ang isang magandang lesson po na ating pong makita at mapakinabangan dito po sa message na ito. Ano po yun? Na sa bawat dumarating po sa atin na sinasabi nating pagsubok, mga kapatid, maganda po na ating pong i-examine kung ito po ba'y pagsubok talaga or ito po ba, mga minamahal, ay palo o konsekwensya ng ating pong mali at masamang ginawa. Ang idea po ng examination na sa puntos po natin ay ang katotohanan ng sinasabi ni Peter na hindi po lahat ng nagsasuffer ay sinusubok. Meron pong kaya mga nagsasuffer, mga kapatid, konsekwensya ng kamalian sa buhay. Konsekwensya po ng maling ginawa. Kaya nga, I would like to enlighten the minds of everyone tonight using this message na don't right away conclude that the reason why we are suffering, it is because God is testing us. No, sir. No, ma'am. It is good for us to somehow have an examination. Let us examine kung talaga bang itong nararanasan natin pagsubok. Tingnan nyo po, ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 sa teksto po natin. Balikan nyo po. Diba? Sa verse number 12, ang sabi, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Sa verse number 14, nakakasunod po ba kayo, mga minamahal?
Sa verse number 14 ng 1 Peter chapter 4, ganito po ang sabi, "If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified." Sa verse number 15, listen to this, "But let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybody in other men's matters." So dito nililiwanag po, mga minamahal, ng sulat ni Apostol Pedro, excuse me po. Nililiwanag po sa atin sa sulat ni Apostol Pedro na hindi lahat ng nahihirapan sinusubok. Na hindi lahat ng kahirapan ay pagsubok. Na hindi lahat ng mga bigat na nararanasan natin ay pagsubok. Kasi sinasabi po niya sa paalala niya, "But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters." Wag daw po yung kaya tayo nagsasuffer because of evil doings. 'Di ba? Dahil sa mga masasamang ginagawa natin. Sa verse 16, "Yet if any man suffer as a Christian." So, we need to examine if the sufferings na nararanasan po natin is really testing or trials. 'Di ba? So, ito po ang pinakadiwa. This is actually the idea and the concept na ipinararating po sa atin ng salita ng Panginoon. So, kaya nga sabi ko po, sa usapan ng trials, meron pong dapat expectation. Inaasahan na po natin yan. Pero sa usapan ng trials, dapat may examination. Trials ba talaga? Pagsubok ba talaga to? Kaya ba talaga ako naghihirap? Kaya ba talaga ganito nangyari sa negosyo? Dahil sa talagang sinusubok ako ng Panginoon? O hindi ko ibinibigay kung ano yung marapat na sa Panginoon? Diba? Dapat maisip natin yan. Baka mamaya hindi natin inia-apply yung Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Maybe God is not priority, your priority, at yun ang reason kung bakit hindi nangyayari sa iyo yung pagpapala ng Panginoon. Or maybe, yung dapat mong ibigay sa Panginoon, baka hindi mo pinararangalan ng Diyos. Honor the Lord with a substance and with the first fruits of all thine increase. Di po ba? "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that shall have not room enough to receive it." So maybe, merong mga bagay na dapat ginagawa natin na hindi natin ginawa, or may mga bagay na dapat hindi naman natin ginagawa, pero yun ang ginagawa natin. So, "But let none of you suffer as an evildoer." Yan ang idea po. Diba? As a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody. Baka mamaya diba? Yung mga takbo natin sa buhay at lakad natin sa buhay ay lihis sa nais ng Panginoon. Of course, anong magiging resulta niyan? If you are not doing the will of God in your life, if God is not your priority, if you are not practicing kung ano yung dapat ginagawa natin bilang Kristiyano, kung ikaw ay lumilihis sa lakad na dapat sana, yun ang buhay para sa Kristiyano, may ginawa kang masama, may ginawa kang mali, ang resulta nito ay hirap, mga kapatid, but never na ito po ay magiging trial. So, the examination. Examine, brethren. Diba? Yes, may problema ka ngayon. Diba? May dinadaanan ka ngayon. Merong kang suffering sa buhay mo ngayon. So, ang suggestion ko sa iyo, examine yourself. Diba? Tignan mo, aralin mo. Pagsubok ba itong nararanasan ko? Kasi sa Bible po, tinuturo, may chastisement. Sa Bible, tinuturo po, may consequence. Hindi po ba? So, meron pong magiging masamang bunga ang masamang ginagawa po natin. So mga Kristiyano, mga kapatid, at sa bawat isang nakikinig ngayon, I hope and I pray na tayo po ay naliliwanagan sa ating pong tinatalakay ngayon. Ang sabi po sa verse number 16, "Yet if any man suffer as a Christian." Diyan po pumapasok ang trial.
Yung ikaw, meron kang mga nararanasan. Like for example, because you are living for Christ. Anong sabi ng Bible? 2 Timothy 3:12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So once na sinabi nating persecution, you are doing the right thing and then may mga kontra, laban. Okay? So, ganun din po mga minamahal. Kapag ka po tayo sa kabila po ng ating pagtatapat, sa kabila po ng ating pagsunod sa Panginoon, and yet may hirap tayong dinadaanan, ang tawag po dyan, testing trials. Si Job, niliwanag po sa atin ng Bible na siya po ay matuwid sa kanyang buhay. Okay? Siya po'y natatakot sa Diyos. But why in spite of what the Lord, di ba, said to Satan, na talagang lahat na ng magandang kapurihan, sinabi kay Job, but how come na siya po'y nagsuffer pa din? So, andyan po yung atake ni Satan, but listen, yan po ay pagsubok na inalaw ng Diyos na kanyang maranasan sa napakaganda pong dahilan. At yan po ang ating pangatlong bibigyan ng pansin. Pero again, examination is very important sa mensahe at usapin ng trials. Don't fool yourself. Huwag po nating lulukuhin ang sarili natin, dadayain natin ang sarili natin, na kapag ka nakakaranas po tayo ng mabibigat na karanasan, na alam mo naman sa sarili mo na hindi ka nagtatapat sa Diyos, hindi ka sumusunod sa Diyos, huwag mo nang tulungan si Satan na lukuhin ang sarili mo at sasabihin mo pa, grabe talaga ang mga pagsubok sa buhay ko. Kung alam mo naman na kaya mo nararanasan yan sapagkat meron kang nilabag sa utos ng Diyos. Hindi mo ginanap ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya hindi lahat ng sufferings, trials. Pero lahat ng trials, mga kapatid, for sure, suffering po yan. Sapagkat, katulad ng binanggit ko kanina, ang trials po, diverse. Ang trials po, difficult. Ang trials po, disturbing. Talagang medyo pilit kukunin yan ang attention mo. At talagang ang gusto niya, magkaroon ka ng hinampo sa Diyos. Kaya nga, iingat po kayo. Hindi po ako magsasawang ipaalala, especially sa member ng church natin, na hindi po maganda sa mga nagsasabing Kristiyano. Nakakakilabot po ito pagka Kristiyano ka, tapos magsasalita ka, may tampo ko sa Diyos, matindi ang tampo ko sa Diyos. Pagsisihan mo yan. Sapagkat sa katotohanan, wala tayong kahit konting karapatan na pagtampuhan ng Diyos sa kahit anong hirap na nararanasan natin. Bakit? Sapagkat kung tayo po ay nakakaranas ng kung anumang sakit at hirap sa mundong ito, una, posibleng bunga ng masama nating ginawa. Ikalawa, maring yan po ay pagsubok na hindi po masama ang intensyon kung bakit pinayagan ng Diyos na ating maranasan. Magkaroon lang po tayo ng spirituality and complete submission to the operation of God in your life in allowing that sufferings sa buhay mo, because God will surely accomplish great things out of that suffering or trials in your life. Maganda po ang purpose ng trials. Maganda po ang nais i-accomplish nito. Wala pong masama na kapag ka nabibigatan ka, umiyak ka. Wala pong masama na kapag ka nasasaktan ka, aminin mo sa Diyos na nasasaktan ka. Wala pong masama, mga minamahal, na indahin po natin talaga yung tindi nung nararanasan natin. Pero ang magpapaging masama, mga minamahal, kung tayo po ay magrereklamo sa Diyos, kung tayo po ay magtatampo sa Diyos, kung tayo po ay magiging rebelde sa Diyos, kung tayo po ay magiging negatibo sa Diyos. You know why? Kasi sabi po ni Peter, balikan nyo po, ang sabi ng verse number 13, but rejoice. Ano yung context nito? Babalikan natin para mas ma-appreciate po ninyo. Sa verse number 12, ito uli yung sinabi, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial. Sabihin mo na, isipin mo na yung trial na meron ka. Okay? Lalabas pa ba siya rito? Sabi mo, bigat-bigat, ang tindi-tindi, masyadong maapoy itong problema ko. Well, ito po ang sabi ng Bible, Beloved, think it not strange. Hindi mo dapat pagtakahan kung anuman ang mga pagsubok na iyong nararanasan. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you as though some strange thing happened unto you. In verse number 13, ang sabi, but rejoice.
But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding great joy. I remember nung sinabi po ni Apostle Paul, for we reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Ang sabi ng verse number 14, if ye be reproached for the name of Christ, ang sabi po, happy are ye. Listen to this. For the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is evil spoken of. But on your part, He is glorified. So hindi ba dapat ito po yung maging encouragement po natin? Na kung tayo po ay totoong nakakaranas ng pagsubok, sinasabi po na ang banal na Espiritu po, ang ganda po nung sinabi, rested upon you. Kumbaga mga kapatid, the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified. Basta tiyakin mo lang hindi ka magsasuffer dahil sa masasamang ginagawa. Pero kung ikaw ay nagsasuffer bilang Kristiyano, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Wow! Mga kapatid, mga minamahal, maganda po ang intensyon ng pagsubok sa buhay natin. And actually po, magandang matalakay po natin yan. Pangatlo po, una po, the expectation. Pangalawa po, the examination. And then, pangatlo po, the effect. The effect. Ano po yung dapat maging epekto? Ano po yung dapat maging bunga? Ano po ang dapat maidulot po ng mga pagsubok sa buhay natin bilang Kristiyano? Knowing ang Diyos ang sumusubok po sa atin, for sure, maganda po ang purpose. Diba? Kasi ang mga Kristiyano po, dapat naiintindihan po ito, na ang difference po ng temptation at ng trials, yung temptation po, galing po yan sa dyablo. Na ang intention po ng dyablo, lumabas ang masama sa iyo. So the intention of temptation in the life of the believers, para po sumama siya. Pero sa usapin ng trials and testings, mga kapatid, the intention of trials and testings is actually good. Maganda po, mabuti po ang intention nito. For better understanding, let us consider 1 Peter chapter 5 and verse number 9. 1 Peter chapter 5 verses 9 and 10. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Verse number 10, emphasis. Ito po ang ating emphasis. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, anong sabi po? Make you perfect, establish, strengthen, settle you. So, the effect of trials. Diba? Tinatalakay natin yung pong expectation, Kristiyano, hindi dapat nagugulat na may mga pagsubok. Kaya kapag ka ikaw ay aral sa salita ng Diyos, kapag ka ikaw ay lumalago sa Panginoon, kapag ka ikaw ay lumalalim sa relasyon mo sa Panginoon, hindi dapat kagulat-gulat sa iyo na makakaranas ka ng mga pagsubok. In the world, you shall have tribulation. Okay? The examination, dahil po hindi lahat ng suffering ay trials, dapat i-examine natin. Ako ba'y naghihirap dahil sinusubok ako? O ako'y naghihirap kasi hindi ko sinunod yung sinabi ng Panginoon? Niwala nga akong panahon sa Kanya. Hindi nga ako nakakasamba. Kristiyano nga ako, hindi naman ako ma-attend. Tapos pinipilit kong mabuhay sa sarili kong lakas. Ginagawa ko yung sarili kong gusto. Pag hindi maganda resulta niyan, suffering po yan. Pero hindi trial yan, consequence po yan. Okay? Examination. But, if it is really trial, brethren, beloved, sasabihin ko po sa inyo, dapat maganda ang epekto. At nilinaw po sa atin, okay? Una po, yung mga trials na yan, for polishing po yan. Yes. Ang ibig sabihin, kaya po tayo pinararanas ng mga pagsubok sa buhay natin, ang purpose po is for polishing. Pinapolish po tayo.
Kaya pag may pagsubok ka, dapat mapolish ka. Hindi ka pinapaalis. Ano? Hindi ka pinapaalis kapag may pagsubok ka. Pinapolish po tayo. Kaya dapat as we experience trials in our lives, knowing that it is God na gumagawa po sa atin and the Spirit of glory and of God rested upon us, and we can glorify God because of these trials. Kaya yung sakit mo, ang ikasasaya mo sa sakit na yan, kung i-glorify mo ang Diyos sa iyong karamdaman. Yung hindi ka magrereklamo at magkakaroon ng negatibong isipan sa Diyos. You can glorify God diyan sa matinding sakit mo. Why? Because God can accomplish great things. And sometimes the reason why God is allowing that, diba? Allowing us to experience such, it is because God is polishing us. Ang gusto ng Diyos, medyo matrim down po tayo. Minsan po kasi, talagang kapag diba, hindi tayo nakakaranas niyan, hindi po gaanong nakakayas yung buhay po natin. Purifying. Hindi lang po polishing, purifying, mga minamahal. Diba? So, pinapolish po niya tayo, pinupurify po niya tayo, and also perfecting. Diba? Polishing, purifying, and perfecting. Ang ibig sabihin po mga kapatid ng perfecting, diyan sa mga pagsubok na yan, diyan ka mag-grow ng husto. Diyan ka magiging establish. Kaya nga ang ganda-ganda ng sinabi ni Peter sa mga katulad niyang mga ngaral, na bagamat nandyan ang diablo na tumitirada, sa verse number 7, maraming mga alalahanin. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So sa verse 7, maraming alalahanin. Sa verse number 8, may kalaban. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Talagang hindi ka tatantanan. Talagang may atake si Satan, and God is testing us. Diba? Sinusubok tayo ng Panginoon. Ang sabi ng verse number 9, meron tayong magagawang paraan upang makayanan natin. Resist is steadfast in the faith. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. So ito po ay general, mga kapatid. Trials, pangkalahatan po yan. Lahat po ng tao may mga trials sa buhay. Pero tayo po'y magtatagpo sa Diyos ng lahat ng biyaya. Verse number 10, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect. Diba? Ang sabi po, establish, strengthen, settle you. Ang effect dapat nito, mapalis tayo. Yung mga trials, dapat mapalis tayo, mapurify tayo, and then, perfecting. Mag-mature tayo, mag-grow tayo, mas maging matatag tayo, mas maging matibay tayo. So make sure, mga kapatid, na tama po ang ating pong acceptance, attitude sa usapan po ng trials. Why? Because of the assurance na meron po tayo na ang pagsubok, ito po ang magiging epekto nito is to polish us, to purify us, and to make us mature, mga kapatid. Perfecting, purifying, and polishing. Kaya ngayong gabi, I hope na tayo po ay medyo napaalalahanan sa mga nararanasan natin. Kasi ang title natin Rejoicing in Trials, or Glorify God in Our Trials. Paano mangyayari yon? Kung magkakaroon tayo ng tamang perspective, mga minamahal. Because the intention of trials in the lives of the believer, yung pong intention po nito ay maganda. Kaya dapat ang epekto ng karamdaman mo lalong lapit sa Diyos. Ang epekto ng problema mo lalong kapit sa Diyos. Ang epekto ng mga nararanasan mo dapat tibay at tatag. Dapat ang epekto ng nararamdaman mo paglago. At yung Christ-likeness. Mga minamahal, I hope and I pray na sa message na ito, muli po tayong pinaalalahanan ng Diyos. Gusto ko pong iwanan sa inyo ang mga salitang ito. Sa nararanasan nating hindi madali at mahirap na bagay sa buhay po natin, tatandaan nyo po na ang magreklamo sa Diyos ay hindi makakatulong.
ang magnegatibo ka sa buhay o sa Diyos ay hindi makakatulong. Sapagkat sa katotohanan, ang magiging malaking tulong sa atin ay ang ating pong lapitan, kapitan at pagtiwalaan, the God of all grace. Why? Sapagkat yung Diyos ng lahat ng biyaya, na kung saan siya po ang tumawag sa atin, ang sabi ng Bible, matapos ang mga pagsubok na yan, ang tayo raw po, mga minamahal, napakaliwanag, ay pasakdalin, patatagin, mga minamahal, padalisayin. Yan po ang magandang intensyon at layunin ng mga pagsubok sa ating buhay. Kaya again, beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is a trial, as though some strange thing happen unto you. Listen, but rejoice. Amen? Rejoice in your trial, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. So verse 16, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Mga kapatid, mga kaibigan, sa mga masugid nating taga-subaybay dito po sa ministeryong ito, ang nais ko po ay ang tayo'y patuloy na mapalago at mapalakas ng ating Panginoon. May pagsubok ka ba? May nararanasan ka ba ngayon? Naway natulungan ka ng mensaheng ito. Kaya patuloy lamang po nating ipanalangin ang ministeryong ito. Patuloy po tayong sumubaybay. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy na maaralan ng salita ng Diyos dito po sa ministeryong Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang panalangin po, bawat isa sa atin ay patuloy na palakasin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy ko pong inilalapit sa iyo ang lahat ng naabot ng tinig na ito, ng iyo pong banal na salita. Nawa kung meron man po sa amin na presently hindi biro ang nararanasan, matitinding pagsubok ang nararanasan, nawa ang mensaheng ito ay naging matibay na saligan, Panginoon, ng magpapalakas sa amin pong presenting nararanasan ngayon. O Diyos, aming Ama, hiling ko po ang patuloy na tatag at tibay na ipagkaloob mo po sa aming lahat at naway naliwanagan po namin na sa lahat ng mga pagsubok na ito, ikaw ay mag-a-accomplish ng dakilang bagay. Ipapolish mo kami, ipipurify mo kami, and you will help us to become mature sa aming pong spiritual life. Lord, muli po, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at ang lahat ng kalwalatian sa iyo at sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakaraos na naman po tayo sa isang oras na pagsasalo-salo sa salita ng Diyos dito po sa ministeryong ito. Ingat po kayo. God bless us all.